still remember the place you found me, and I surrender when your grace covered my shame and saw my need. Let's repeat verse 1. I can't forget, I still remember the place you found me, and I surrender when your grace covered my shame and saw my need. Verse 2. You gave me hope and a future. My heart is yours, now and forever. I am loved only because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Your sacrifice is overwhelming, suffered and died because you love me. Now I live only to Christ who first loved me. One more time, your sacrifice. Your sacrifice is overwhelming, suffered and died because you love me. Now I'm alive only to Christ who first loved me. And I will sing it to Jesus. We say, I love you. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. I can't forget, I still remember the place you found me, and I surrender when your grace covered my shame and saw my need. You gave me hope. You gave me hope, hope and a future. My heart is yours, now and forever. I am loved only because you first loved me. Say that to Jesus. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, and I love you, Jesus.
Jesus, I love you. Oh, Jesus. Yes, I love you. Because you first loved me. Let's sing, I love you. And I love you. Jesus, I love you, Jesus. Yes, I love you, because you first loved me. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am nothing. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can separate your heart. Nothing can tear me away. Your love, Lord, I am yours. Sabi po ng kanta, nothing can tear us away from the love of the Lord. And nothing can separate us from our heart. Say it again. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. I am yours. I am yours. And I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus. Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. You alone are my strength, my shield. To you alone make my spirit yield. You alone are my strength, my shield. To you, Lord, make my spirit yield. As the deer panted for the water, so my soul longs after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship. As the deer, as the deer panted for the water, so my soul
my shield. To you alone make my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. Oh yes, I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone make my spirit. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. You alone make my spirit. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone make my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee, and I long to worship thee, and I long to worship thee. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate my heart from you. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. And I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Yes, I love you, Jesus. Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Thank you, Jesus, for loving us, Jesus. Thank you for your grace, oh God. Thank you for your mercy, Father God. Thank you for your love, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, as we discuss about your word of grace, Panginoon, we pray, Panginoon, that you speak to our hearts, Father God. Right now, Panginoon, we just lay down our cares and our burdens at the foot of the cross, Father God. And we know, God, na kahit di pa namin pagditin, Panginoon,
you already answered our prayers. And we love you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Yung babae at kung maganda boses mo, mapapauo siya. Ngayon kung boses palaka ka, buhuhusan ka ng arenola niya. So, yun yung mga way na paano mo inilalapit yung puso. Yan, sa mga tao. At magpahanggang sa ngayon, may mga tao na ina-express nila yung sa loobin nila through songs. Diba? Pag desperado ka, diba? Pag hopeless ka na, wala ka ng pag-asa sa buhay, madalas mong kantahin, hindi ko kayang tanggapin. Wag ka lang mawawala. Ganun po ba? Na pagka nawala yung mahal mo na yan, isang bagay sa buhay mo, parang wala ka ng pag-asa. Ini-express ng tao yung sarili niya through songs. Diba? Pag masaya ka naman, diba? Kending-kending. Giling-giling. Ganun, diba? So, yun yung mga way natin paano i-release yung... Ngayon sa Bible, meron ganun. When it comes in worshiping God, wala naman tayong kayang ibigay sa Diyos na matutuwa siya eh. Tandaan niyo po yan. Wala kang pwedeng ihandog sa Diyos na matutuwa siya kasi lahat ng bagay na narito sa lupa galing sa Kanya. So kung galing sa Kanya yun, matutuwa ba sa iyo pag binalik mo? No. Kaya ang hinahanap lang ng Diyos, yung puso ng tao. Na ma-appreciate mo ngayon yung kung ano, yung ginawa ng Diyos at ginagawa at gagawin pa ng Diyos sa buhay mo. Minsan kasi hindi natin napapansin po yun, no? na sa sinasabi natin kilala natin ng Diyos, merong Diyos na niniwala tayong merong Diyos, meron tayong reliyon, meron tayong paniniwala. Pero hindi natin na-express sa Diyos talaga. Yes. Gaya-gaya lang tayo actually. Pag pumasok tayo ng simbahan, pumasok tayo ng kapilya, kung saan man yan, na pananambahan, pag lumuhod, luluhod ka rin. Pag umupo sila, upo ka. Kasi yun yung sistema eh. Pero sa pagsampa kasi, puso ko ang dinadala rito. Pag puso yung dinadala mo, mas nararamdaman yun ng Diyos. Kaya sa paghahandog, sa yung money offering, pag puso yung daladala mo at nag-offering ka, na-appreciate yun ng Panginoon. Pero kung dala mo lang yung pera mo dahil mayaman ka, dahil sobra lang, o dahil meron kang gustong, kaya ka nagbigay para may bumalik, hindi tinitingnan ng Diyos yun. Kaya ang Diyos hindi siya titingin doon sa amount eh. Kay maliit, kay malaki, basta dinala mo yan ng buong puso, na-appreciate yun ng Panginoon. At hindi pwedeng hindi siya magbalik ng kanyang pagmamahal. Now, eto. Kung kinanta po natin kanina, sabi po doon, akala natin, mahal natin ng Diyos. Pero sa Bible po kasi, sabi doon, and this is love. Sabi po ng 1 John chapter 4 yata, kung diyan magagamit. And this is love, not that we love God. Sabi niya, at ito ang pag-ibig, hindi yung ikaw ay nagmahal sa Diyos, but that God loves us first. Siya po yung unang nagmahal. And then, yung pagmamahal na yun ng Diyos ay binigay sa tao, naramdaman ng tao. And then, that was the time na maibabalik natin. Ano yung sabi ng kanta? Yes, and I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first love me. Diba? Kaya tama eh. Pag nagmahal ka ng totoo, naramdaman ng minamahal mo, kahit hindi ka niyan gusto, mamamahalin ka na rin yan. Bakit? Kasi merong unang nagmahal. So, yung pagmamahal ay namumunga ng pagmamahal. Yung pagmamahal ay sinusuklian ng pagmamahal. Yun ang tunay na pagmamahal. Kaya yung tunay na pagmamahal hindi tumitingin sa figure. Tama po? Yung mahal mo lang siya kasi gwapo siya. Minahal mo siya kasi sexy siya. Pag doon nakabase yung ating pagmamahal, ang mukha po ng tao nagbabago yan.
Ang figure ng tao, nagbabago yan. So kung nakabase ka dun sa figure o sa output, pag nagbago na yan, ay magbabago na rin yung pagmamahal. Pero ang tunay na pagmamahal, hindi siya tinitingin sa panlabas. Si Lord, kung siya ang titingin, kahit panloob po natin, wala siyang gugustuhin. Kasi marami tayo. We are born sinners. Pinanganak tayong makasalanan. Pinanganak tayong marami. Pero minahal tayo ng Diyos sa kabila. Kaya never tayong i-condemn. Never tayong hatulan ng Diyos. Why? Kasi minahal niya tayo nung una pa man. Nung marumi ka nga, minahal ka na ng Diyos. Ngayon pa kayang nagbago ka na nagkakamali ka pa minsan-minsan? Yun pa kayang, nung hindi ka pa anak ng Diyos, minahal ka na ng Diyos. Sabi ko dun sa Romans, sabi ko na, God loves us while we were yet still sinners, and God demonstrate His love through the offering of His Son, Jesus. Sa pag-aalay ng buhay ng kanyang anak, doon niya i-demonstrate. Doon niya ipinakita. Doon niya ipinamalas. Doon niya inihayag, inilamtad yung pagmamahal niya sa tao. Ang tao magmamahal yan, kadalasan, no? Maraming mga tao nagmamahal kasi nabibigyan mo. Pag napapakain mo, nabibigyan mo ng ayuda, minsan nagmamahal sila. Pero pag wala na yung pakain, wala na yung ayuda, wala na yung tulong, ano na yan? Magagalit na yan sa'yo. Gagawa na ng kwento. Kasama na yung inggit. Yung inggit ay nakamamatay. At yung inggit ay pumapatay. Di ba? Madalas nilang sabihin, pag inggit, pikit. Bakit pikit? Pag nainggit ka, pumigit ka na lang para hindi makita yung nainggitan mo. Ganun yun. Di ba? Eh ngayon, ang social media, ang Facebook, punong-puno ng ano yan. Actually, puno ng basura yan eh. Kaya buti na lang, nagagamit din siya through sa pag-share ng gospel. Ngayon, hindi basta gospel o mabuting balita. Kasi maraming nagsasabi na ito yung mabuting balita, pero in reality, doon sa loob, meron yung, parang yung tinatawag nilang sugar-coated. Yung chocolate ay maganda sa labas, pero doon sa loob, meron pala doong laso na nakalagay. So, kakainin mo yung chocolate kasi hindi mo alam may lasa. Sa atin po, bilang tao, marami nag-share at naghahayag ng salita ng Diyos, akala natin totoo. So, binigyan tayo ni Lord ng karapatan na magsiyasat at mag-aral, mag-research. Kaya sa amin po, na pumunta rito, yun din ang sinasabi ko, mag-aaral tayo pare-pareho. Ang paglapit sa Diyos ang paglapit sa Diyos ay hindi natatapos sa pinag-aralan. Kung pwedeng graduate ka ng seminary, ng Bible school, pero may mga time na hindi mo naman nakilala ang Diyos. Meron pong gano'n. Marami akong kilalang yan. At nakasulat yan sa Bible. Sabi ko ng Bible, ever learning but never come to the knowledge of truth. Sabi ko doon, may mga taong nag-aral, nagsiyasat, pero hindi nakarating sa pagkakaalam ng katotohanan. Kasi si Jesus natatagpuan niya sa pamamagitan ng puso. Pag ang puso mo binuksan mo sa Diyos, actually tayo ang hinanap ng Diyos eh. Tayo ang hihanap niya kasi tayo po'y nawawala. Hindi tayo ang naghahanap sa Diyos. Nararamdaman lang natin yung longing. Kasi may bahagi po sa pagkatao natin, ang sabi ng iba doon, sabi ng mga nabasa ko na sinulat ng mga unang mga ngaral, sabi doon, ang tao daw po ay, kung tawagin ay hollow spirit. Pag sinabing hollow, titin mo yung hollow blocks. Pag sinabing hollow, walang laman sa loob. Hollow. May open space. Kita nyo dahil merong open space doon, yung sinasabi natin kanina na ang tao naghahanap siya ng peace of mind, naghahanap siya ng joy, naghahanap siya ng love, naghahanap siya ng care, ang nangyayari, dahil naghahanap ang tao, merong emptiness doon sa loob, no? Hahanapin niya yan sa drugs, hahanapin niya yan sa pleasure, hahanapin niya sa kayamanan, kaya yung iba mayaman na nga gusto pang imaman. Kasi akala nila, ang kayapaan, ang kakontentuhan ng buhay, matatagpuan mo sa kayamanan. Hindi totoo yun. Kasi kung totoo yun, bakit maraming mayaman na pumapatay?
maraming mayaman na nagnanakaw pa rin, di ba? Pag gobyerno, kita mo, bilyonaryo, taong-talang tayo rito, makatikim lang tayo ng makahawak lang tayo ng 1,000, masaya na tayo. Sila bilyon yung hinahawakan, pero hindi tayo nakukontento. At handa silang pumatay at mamatay dahil doon sa kayamanan nila. Yung iba, hinahanap sa drugs. Kaya maraming nasiraan ng bait dahil doon sa drugs na yan. Pero bigo pa rin. Nalulong, lumala, naging drug addict, pero hindi natagpuan yung hinahanap. Diba? Kasi yung hinahanap tayo ng tao as a hollow spirit, dahil walang laman yung ating espiritu, si Jesus lang ang makapupuno nun. In our emptiness, God can only fulfill and fill our emptiness. At once na nakilala mo ngayon ang Panginoon, wow, sabi ko doon, ang tawag sa Bible sa kanya, ang tawag ng Bible sa kanya, He is the Prince of Peace. Siya yung prinsipe ng kapayapaan. Ibig sabihin, siya ang may-ari ng kapayapaan. So once na na-encounter mo si Jesus, then that was the time na yung peace na hindi mo makita sa anumang bagay, si Jesus lang ang ganda. Grabe magmahal siya. Kaya yun po yung dala nating mensahe. At ito yung gusto nating marinig ng tao. Hindi relihiyon ang dala natin. Kagaya nung una kaming dumating dito, ate-ate. Hindi relihiyon ang sagot sa pangangailangan ng tao. Meron na pong libong relihiyon ang itinayo ng tao dito sa lupa. Pero lahat sila bigo. Bakit? Kita niyo, yung mga nasa relihiyon, nasa loob na ng simbahan, nandudukot eh. May relihiyon yun. Baka nagpipray kayo. Panginoon, sana yung nakatabi ko, may laman yung wallet niya. Para pag na-dekwat ko, may pang-jollity at mga nagpipray ka, Lord. Sana yung makapalang bulsa. May relihiyon, pero walang tamang relasyon sa Panginoon. Kaya yung sabi ni Ate Kati, mabalikan natin. Hindi kaya mas masaya, Pastor, kung meron ka ng relihiyon, meron ka pang relasyon? Tama po yun. Kaya lang ang tanong, ano yung tamang relihiyon? Diba? Doon tayo magkakamali. Kasi lahat ng relihiyon, walang magsasabing siya yung mali. Lahat ng relihiyon, sasabihin niyang siya lang yung daan. Siya lang yung tao. Mahirap. Mahirap magtiwala. Ngayon, kung akong tatanungin, sa Bible po kasi, never niyong mababasa na si Jesus may itinayo sa relihiyon. Kahit palibalik ka rin niyo po yung Biblia yun, wala rin makikita. Kasi ang relihiyon, ang definition kasi ng religion ay isang samahan na itinayo ng tao para makapaglingkod sa Diyos. Kung yun po ang titignan natin, mahirap ang tiwala sa relihiyon. Diba? Yung relihiyon, pang-lupa lang yan actually. Kaya dito sa lupa, sabi ko nga po, yung samahan natin, meron tinatawag na pangalan, identity. Para makita lang kung yung pagkakaano ng church, yung ating samahan, para makita lang na ito, merong rehistro to, nakarehistro to. Pero more than that, wala yung magagawa para iligtas ka. Dito lang yun sa lupa. So kung wala siyang magagawa, bakit natin pagkaaksayan ng panahon para pagtalunan yung reliyon? Si Jesus ang ano natin, tawag doon, pakilala, itaas, kasi siya lang yung may magagawa. Amen. Kaya dito po ate Alice. Sorry. Huwag po kayong mag-alala. Dito po hindi pinupront ang relihiyon at lagi ko rin pong sinasabi yan si Ate Cathy. Personally ako po ay ang sinasabi kong relasyon sa Diyos ang kailangan ng tao. Kasi kung may relihiyon na kayo, tsak eh. Di ba ba?
May relihiyon kayo, tama? Meron, oh. Kung ako merong relihiyon, dadalhin ko yung relihiyon ko sa inyo. May relihiyon ka na nga eh. Ba't ko pa kailangan dalhin yung relihiyon ko sa inyo? So common sense po, kung may relihiyon ka, o kung may relihiyon ako, ba't ko dadalhin? Si Jesus yung dadalhin ko kasi ito yung kailangan ng tao. Yung relihiyon ko natin, tabi lang natin yan. Yan lang natin siya dyan. Ano po? Kasi pagdating sa langit, hindi naman tatanungin doon, o iglesia ka ba? Katoliko ka ba? Protestante ka ba? Baptist ka ba? Walang ganun. Sa langit, ang tinitignan doon, may Kristo ka ba sa puso? Kasi doon siya nakatira eh. Di ba ba? Nakita niyo po. Bakit ko sinasabi ko? Ito tatayaan ko talaga. Kasi kung sino yung mga relihiyoso, yun yung mga chismosa. Niwala po ba kayo na, Ate Alice? Kung sino yung mga masisipag sa relihiyon, paglabas ng sambahan yan, pagkukwentuhan ka niyan. Aawayin ka pa. So kung yun ang epek, bakit mo kailangan pang relihiyon? Pero yung isang taong merong Kristo sa puso, sa loob at sa labas ng simbahan, matino yan. At kung hindi man matino, salbahe, magiging matino-tino. Hindi man perfect. Pero may magbabago sa buhay. Amen. So, gusto kong humingi ng ilang patotoo in the past few days, this last week. Konti lang po, kung meron kayong i-share, no? Bago ako magbahagi ng ating topic. Hingi ako ng ilang kabaliktad. Matthew 19. Sabi ko kasi na 16. So magsimula pala siya sa verse 16. Matthew 19:16. Ganito ba ang sabi? Lumapit sa kanya kay Jesus ang isa at nagsabi, Guro or Good Master, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? So ito yung natandaan niyo po na i-share ko na ito. Mayroong isang lalaki na nagtanong sa kanya, yung pag sinabi po kasing buhay na walang hanggan, ang tawag po natin doon ay salvation or kaligtasan. So, meron po tayong tanong sa buhay na, paano ba ako maliligtas? Yeah. Paano ba ako papasok sa buhay na walang hanggan sa Panginoon? So, yun din yung tanong nitong lalaking ito, ano? Nasabi rito, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Sabi ni Jesus. Iisa lang ang mabuti, sabi niya, ang Diyos. So, meaning to say, ang gusto kasing ibigay ni Lord doon sa verse na yon, ba't mo ako tinatawag na good? Sabi niya. Why callest thou me good? There is an only one good, and that is God. Sabi niya. Merong isa lang na mabuti, yan ay Diyos. So, kung tinawag niyang good si Jesus, meaning to say, sa kanila mga Hudyo, ibig sabihin nun, si Jesus ay Diyos. So, kinikilala natin si Jesus ay kasama doon sa tinatawag na tatlong persona. Yung pagka-Diyos ng Diyos sa tatlong persona. Ngayon, sabi rito, ba't mo ako tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti, sabi niya. Pero, kung gusto mong pumasok sa buhay na walang hanggan, gusto mong maligtas, yan sabi ko doon, tuparin mo ang mga utos. So, ilan ba yung utos? Ang tinuro kasi sa ating utos, ng ating paniniwala, ng ating religion ay 10 lang. Tawag nila doon ay 10 commandments. Mga 10 utos ng Diyos. So, may natatandaan po ba kayo doon, Ate Alice? Kahit isa lang sa utos na tinuro sa atin noon, 10 utos ng Diyos, natatandaan po kayo? Huwag makiapit. Pang ano po yun siguro mga pang 7 yun. Ngayon yung una ano po? Yung una sabi doon, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Halimbawa. So, isa yun sa utos. So, ang tao maraming dinidiyos. No? Yung pera, dinidiyos ng tao.
Di ba? Kaya huwag mong ipapantay yung kayamanan sa Diyos kasi isa lang ang Diyos. Ayan, sumunod na utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos higit sa lahat. Ibig sabihin, pag umibig ka, huwag hihigit sa Diyos. Kailangan pangalawa lang. Uunahin mo ang Diyos. Ngayon, ano sabi? Ibigin mo ang Diyos higit sa lahat ng buong puso, buong isip, puso, isip, kaluluwa, ano pa kaya dyan? Kung love thy God, thou shalt love thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul. Yun lang, tatlo. Okay. Iibigin mo siya ng buong puso. Okay, may pang iba. With all thy strength. Yeah. Buong lakas, buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Kaya po kaya natin. Sabihin na lang yung buong isip. Kuha ko na isa. Ang ibig sabihin, pag minahal mo siya ng buong isip, wala ka ng ibang iisipin pa, kundi siya. Kaya po natin. Yung totoo lang, sagot. Kaya po natin o hindi? Kaya? Okay. Kaya, sige po. Buong lakas. Lahat ng lakas mo, gagamitin mo para sa Kanya. Buong kaluluwa. Ito po. Ang pagmamahal sa Diyos, nagdidemand talaga yan ng perfectness. Alam niyo po bang pag minahal natin ang Diyos, ayon doon sa salita na yun, hindi na tayo magtatrabaho. Hindi tayo maghahanap buhay. Lahat yun. Diyos lang. Wala nang iba pa. Kaya natin. Teka. Hindi ka na magtatrabaho? Paano pag-aaral ni Victoria? Ito na, kasama doon. Buong buhay mo, buong isang linggo. Sa utos kasi, isa lang yung hiningi na araw. Isang araw. 24 hours ang isang araw. Nagagawa po ba natin? Hindi. Tama? Halimbawa ngayon, Sunday ngayon, ilang oras tayo sa simbahan, Ate Alice? 3? Okay. Isang araw yung hinihingi. Maghapon. Kung kayo po ang tatanungin, kakayanin nyo. Hindi lang maghapon, 24 hours. Kaya natin? Kakayanin. Pero darating yung time, may mga time absent ka. Tama? Parang kailangan ng pang-tuition ng bata. Kailangan wala na tayong makain. Di ba tayo magtatrabaho? Ibig sabihin, nahirap. Kaya nga yung salitang kakayanin kung hindi mo kayanin, alam niyo po bang sa Bible, pag hindi mo kunayang tuparin yung 10, siyam na natupad mo, na mali ka sa isa, alam niyo po bang back to zero tayo? Walang grades. Baksak ka. Ibig sabihin, hindi mo kaya. So, mahirap. Tama po ba? Mahirap. Although nasa isip natin, kasi gusto nating maglingkod sa Diyos kaya yung salitang kakayanin. Pero ang tanong doon, makakaya mo nga kaya? Ibigin mo siya ng buong lakas, buong puso, buong pagkabay. Wala ka ng ibang mamahalin. Bawal mag-asawa. Kasi hindi ka pwedeng umibig sa iba. Siya lang buong puso nga Kung may kahati siya,
Kahati si Rica, kahati si Kat, kahati si Victoria. Tapos mahal ko ang Diyos. Mahal ni CJ ang Diyos. Iiwanan niya si Kat. Yun ang meaning nun. Kakayanin natin? Pwede mong sabihin, kaya yung iba nga, kaya may mga religion nga, bawal mag-asawa eh. Kasi ninyo yan? Kapag ka ikaw yung lingkod ng church, pastor ka, ministro ka, bawal ka mag-asawa. Kasi ina-apply nila yung word na yon na buong puso. So, ang gustong ipakita ng Diyos doon, mahirap. Ito pa rin. Yun pa ang gusto lang niya doon. Although magsisikap ang tao, kita niyo po nagre-required po ang utos ng perfectness. Kailangan masunod mo siya ng walang mali. Yun ang pamantayan nun para pumasok sa langit, sa luwang tipa. Kakayanin ng tao, sa totoo lang, walang nakagawa. Kasi kung babasahin natin yung kwento, pati yung dito. Kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo or tuparin mo ang mga utos. Sabi ng lalaki, alin-alin, Panginoon. Sinabi ni Jesus, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalo niya, yung binanggit ni Ate Alice. Huwag kang magnanakaw. Huwag sasaksi sa di katotohanan. Ibig sabihin, magsisinungaling. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Doon tayo. Sa ibigin ng kapwa. Kaya po ba nating magmahal ng kapwa? Ate Alice? Kakayanin uli. Okay. Kung araw-araw yung kapwang ipinamamahal sa ng Diyos, paggising mo pa lang, dinuduro ka na, kinokondem ka na, pinagkakalat sa buong barangay na ganito ka, kinaiinggitan ka, lahat ng paninira, lahat ng masama na kwento, ginawa sa'yo, kaya niyong lalim. Hindi kayo nainis, kahit po. Bahala na si Lord sa Okay. kanya. Hindi, totoo lang, huwag yung bahala si Lord. Hindi ba kayo nakakaramdam ng pagkainis? Nakakaramdam din po, pero hinapa si Diyos ko na lang. Hindi kayo nasasaktan? Nasaktan ako, ganun din. Ibig sabihin po doon, nasasaktan kayo. Naiinis kayo. Ngayon, dahil sa pag ano nyo sa Panginoon, parang ano nyo, ikakalimutan ko yung inis, pero ang totoo nun, meron doon sa loob. Meron tayong inis, meron tayong sakit, kasi tao tayo eh. Ang tanong ko, madali bang mabuhay? Mahirap. Di ba? Kasi mahirap yung utos. Ako nga niyo, Ate Alice? Mahirap yung utos. Mahirap to pa rin ang utos. Kasi kung merong nakatupad ng utos, hindi bababa si Jesus para mamatay sa krus. Kasi ang tanging pamantayan nun para pumasok sa buhay, tuparin mo. Yung 10, ang totoo po nun, hindi lang 10, 613 kautusan ang ibinigay ng Diyos sa tao. 613 laws, commandments ang ibinigay niya para tuparin, walang sablay. Hinighlight lang yung 10. 10 pa lang sumasablay na. How much more? Dagdagan mo pa ng daan. Magagawa natin, Ate Alice. Sabi ko dun, imperfect na pagsunod. Perfect obedience. Kaya ba ng tao? Kahit sabihin niyang kakayanin niya? Actually, ang sagot ko dun, hindi. Pipilitin mo. Pero hindi mo mape-perfect. At dahil doon, sa kalalagayan na yun ng tao, ibinigay ng Diyos yung bugtong na anak, ang pangalan ay Jesus. Para siya ang magsakripisyo. At alam niyo po ba, lahat ng kautusan na yun, siya ang tumupad para sa atin. Ngayon, kung siya ang tumupad,
At dahil hindi mo kayang tuparin ng perfect yung kautusan, ngayon, ang pangako ng Bible, ang sino mang maniwala, tanggapin si Jesus, paniwalaan si Jesus, yung hindi mo natupad, ika-count niya as in na ikaw ang tumupad. Alin ang mas madali? Yung ikaw ang tutupad o yung may ibang tumupad para sa iyo? Di ba? Alin ang mas maganda? Yung ibang may nagwalis tapos ikaw tatanggap ng ano? Sila yung tumupad ng tagawalis, ikaw yung tagatanggap ng benefits. Kung kayo ang pamimiliin, Ate Alice, yung ikaw ang tutupad o may ibang tumupad para sa iyo? Alin ang mas madali? Nakuha niya? At saka ang pipiliin nyo, yung may gumawang iba, pero ako ang tatanggap ng benepisyo. Diba? Si Yuan, beneficiary niyo si Yuan. Sinong nagtrabaho? Sinong nagpakahirap? May hirap ba sa buhay ito? Wala. Anong gagawin lang niya? Pingi, mama. Ma, basta sumigaw ng mayan, alam niyo na yun. Basta kumalat, umakap-akap na ganyan. Ma, ganun ka ba, Yuan? Alam niyo na yun. Wala. Sarap buhay ano. Kaya naiinggit. Ngayon, ang ginawa ni Lord sa atin, hindi mo kayang gawin, sige, ako ang gagawa para sa iyo. Nakukuha niyo po yung point? Tak maintindihan niyo eh. Ikaw ang naghirap, siya ang tatanggap. Yung pinaghirapan ng Panginoong Jesus sa krus. Tigati, tigati. Tanggap lang tayo ng tanggap. Kaya nga ang sigaw ng Diyos, sabi niya, maniwala ka lang. Kay Jesus. Si Jesus ang nagpakahirap. Nangingiyapang nung lalaki, sabi niya, bata pa lang ako, sabi niya. Ginawa ko na lahat. What? Hindi niya kilala, kaharap niya, Diyos mismo, sa pagiging katawan tao. Sasabihin mong gano'n, hindi ka pa pinapanganak, kilala ka na ng Diyos. Lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko ng, ano pa ang kulang sa akin? Eh, kilala siya ni Lord. Sabi niya, meron pang isa, sabi niya. Ayabang nitong batang ito, sabi niya siguro. Sige, meron pang isa. Diba? Verse 21. If thou will be perfect, yan, hinanap na yung pagiging perfecto. Ibig sabihin, alam ni Lord na we are imperfect. Meron kang magkakamali, magagawa at magagawa. Kung gusto mo maging sakdal, maging perfect, sabi niya, go, sabi niya, go and sell that thou hast and give it to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. Come and follow. So, tatlo yung pinapagawa. Benta mo, apat. Benta mo yung lahat ng kayamanan mo, mayaman eh. Ipamigay mo ngayon sa mahihirap. Huwag ka magtitira kasi pag nagtira ka, yun yung sinasabi ko kanina, pag nagmahal ka, huwag ka magtitira. Pag buong puso, buong lang. Pag minahal natin si Lord, walang reservation. Hindi natin kaya yun. Although sinasabi natin kakayanin. Hindi natin kaya, ate Kari. Tandaan niyo po, hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Kasi tao lang tayo. Sabi niya, benta mo, pamigay mo sa mahihirap, and then sabi niya, come and follow. Yung isang taong mayaman, bibenta mo bahay mo, sasakyan mo, tapos pag nabenta mo, bigay mo sa iba, and then saka ngayon mag-mission. Sasama siya kay Jesus. May sasakyan ba si Jesus that time? Wala. Yung mga hari nun, hindi maglalakad yun. May tagapayong kayo eh. May karawahi yun. Kung sa panahon natin ngayon, mga politiko, magaganda ang sasakyan nun, bulletproof. Bibenta mo bulletproof mo, and then mamamuhay kang parang ordinaryong tao.
Dati the aircon ng bahay mo, ngayon air condition na talaga. Air continue. Nagpapasa. May air talaga na tawid-tawid. Mas tulog-tulog ka dyan kung saan ka aabutan ng misyon eh. Ay, palagay ko, malaking kahirapan ko. Naliligo ka kung todo mabangong sabon mo. Yung nabibili sa SNR, may shampoo ka. Ngayon, pag nag-mission ka, minsan, hindi ko naman sinasabing mahirap ang mission, pero may mga time talaga na mag-a-adjust ka. Kung nasanay ka sa kama, may mga time na hihiga ka sa lapag o sa sahig, sa papag. Kung sanay ka na sa kutson, lumipat. Sabi nga ng iba, nasa kutson ka na, lumipat ka sa... May pagka-adjust, may kahirapan. No? Dati, matutulog ka, alas 9, nakatuwad ka pa. Ngayon, dahil sa misyon, alas 4, alas 3 ng umaga, madaling araw, gising ka na kasi naghahanda ka sa misyon. Mahirap ba, Pastor Joe? Mahirap? Mahirap. Kung kami ang pamimili, kagaya ko, alas 3, gising na ako kanina. Alas 4, higa uli ako, alarm ako ng 4:30, tumurog yung pan, tayo uli ako, pinatay ko, alarm ko uli ng alas 5. Kasi yung katawan natin, lalo sa atin na nag-iedad na, hindi na kagaya dati, so mahirap na. Pupunta kami rito, ano napapala namin dito? Ano napapala natin dito, Pastor Joe? Isang araw, pastor na rin. Kaya ako sinasabi yung buhay ko para kay Pastor Joe. Nga mag-isip-isip ka, Pastor Joe. Kung gusto mong makapal buhok mo, nasa sayo yun. Kung gusto mong maging gaya sa akin, nasa sayo rin. Hindi ba? Siguro talagang nakatakda lang itong mawalaan. Pero hindi naman kung nagpastor ka, maubusan ka ng buhok. Ang ibig ko lang sabihin doon ay mahirap po ng pastor. But when the young man heard that saying, nung marinig ng lalaki, nalungkot siya na yun. Sapagkat siya ay may maraming pag-aaral. Multi-millionaire kung sa ating Panginoon. Then Jesus said, mahirap talagang pumasok ang isang taong mayaman sa kaharian na langit. Alam ko yung word na mayaman, tama yan. Mahirap pumasok. Hindi lang naman yung salapi ang kayamanan. Sabi ng Bible, kung nasa ang puso mo, yun yung kayamanan. Kung ang puso mo nasa tricycle mo, yun ang kayamanan. And then, titiyakin ko po sa inyo, sabi ng Bible, kung nasa ang puso mo, kung nasa ang kayamanan mo, andun ang puso mo, titiyakin ko po sa inyo. Uunahin mo yung kayamanan mo kaysa sa Diyos. Kaya mahirap gawin yung mahalin mo ang Diyos una sa lahat. Uunahin mo tsak mo sarili mo. Yung mahirap, sumunod sa Panginoon. Sabi dito, mas magaan pa sa isang kamelyo, o lagpasan po natin to. Dahil ano po ito. Nang marinig ito ng mga alagad ay lubhang nagtaka sila na nagsisipagsabi, sino pa kaya ang maliligtas? Kung mahirap sumunod sa Diyos at in perfect obedience ang requirements, sino pa ang maliligtas? Wala. Dahil wala talagang makasusunod. At dahil walang makasusunod, yung bugtong na anak ng Diyos, siya ang sumunod. Sumunod siya para sa atin. Proxy. Siya ang nag-proxy. Siya ang gumanap, ikaw ang makikinabang. Siya ang naghirap, si Ate Alice ang naghirap, si Yuan ang makikinabang, beneficiary. Si Jesus yung ipinako sa krus, dapat sana tayo dahil tayo yung makasalanan, siya na banal, napako sa krus, for us, upang tanggapin natin yung inihanda ng Ama na biyaya para sa atin. Nung marinig ng mga alagad na mahirap, sabi niya, sino pang maliligtas?
Sumagot si Jesus. Sa tao, imposible. With men, sabi niya, this is impossible. But with God, all things are possible. Yung mga bagay na mahirap sa tao, yakang-yakan ng Panginoon. Madali lang sa Panginoon. Okay, sumagot si Pedro. Pakinggan yung mabuti. Ito yung sinasabi ko kanina. Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee. Iniwan namin ang lahat, sabi niya Panginoon, at nagsisunod sa iyo. Merong isang word na binitawan si Pedro. We have left all and followed you, sabi niya. What shall we have therefore? Iniwan namin ang lahat, sa Tagalog, what shall we have? Ano naman ang mapapala namin? Kanina, tinanong ko at sinabi ko sa inyo, pumupunta kami rito, nagpapakahirap kami, ano ang mapapala namin? Makakain ng masarap na pinakbet. Kaya rin. Makakain ng masarap na luto ni Kat. Yun yung napala namin. Kaya Jo, ano napapala mo, punta ka ng punta rito. Marami. Diba? May sariling bahay. I believe naka-aircon yun. Naka-aircon. Dito, air continue talaga. Buti nga ngayon malamig-lamig kasi para tayong iniihaw dito ng... Diba, no? Ano napapala niya? Wala din siyang sweldo. Diba? Kaya totoo minsan follow the leader ang kayo. Si pastor nga siguro inisip niya. Ewan ko kung gano'n talaga, siguro inisip niya. Si pastor nga, may anak, may asawa, may ako. May papakainin, pero tityagaan ko. Ako single ako, sabi nga, why not? Not right. We have left all, sabi niya, we have forsaken all and followed you, sabi niya. What shall we have therefore? Anong mapapala namin? Kayo pwede niyong sabihin niya, Ate Alice, bakbas sumama-sama pa ako dito sa mag-asawa ko na ate. Ano ba meron dito? Hindi naman maganda yung simbahan. Ano mapapala ko rito? Hindi niyo ba natanong niyo kanina? Ano meron? Basta ako maka-Lord. Yes. Sabi ng Bible. God will be blessed. Kaya ako. Ano baga ang God will be blessed. Tagalogin natin ng magandang Tagalog. Kaya dyan. What shall we have therefore? Tagalogin mo ng magandang Tagalog. Meron akong gustong word na marinig. Ano dapat meron tayo? Yes! Ano dapat meron tayo ngayon sa pagpunta natin dito? Ano maiuwi nyo, Ate Alice? Salamat ng Diyos. Ang Bible mo, tinawag niyang good news or gospel. Sinabing gospel, mabuting balita, masayang balita, magandang balita. Tandaan niyo po yan Gospel means mabuting balita, masayang balita, magandang balita. Pag masaya, meron po bang kalungkutan dapat? Pag maganda, meron bang pangit? Meron bang takot? Wala. Pag sinabing masaya, mabuti, maganda, all in all, yan ay nagpapakita na walang pangit, walang takot, walang takutan, walang condemnation. Yun yung mabuti. Sa isang taong tumataya ng loto, huwag ng loto, kaya rin, waiting. Smile. Para mas maintindihan. Ano yung pinakamagandang balitang dapat mong marinig? Kung tumataya ka ng waiting. Tumbo. Ha? Tumbo. Anong show? Panalo. Tama? Panalo. Yan yung pinakamagandang balita. Sa isang mahirap, kahit isang tuka, ano yung pinakamagandang balita na dapat niyang marinig at magpapasaya sa kanya? Na hindi na siya magiging
Mahirap. Merong isang milyonaryo nag-aagaw buhay, pinatawag siya. Wala akong mapagmana, sabi niya. Rick, ililipat ko sa iyo lahat. Masaya o malungkot ka kayo? Masaya. Mabuting balita. Sa isang taong may sakit. Sa isang taong may cancer, ano yung pinakamagandang balitang maririnig niya kung siya ay may cancer? Sasabihin ng doktor. Cleared siya. Ha? Cleared. Cleared. Ikaw, Ate Alice. Sa kalalagayan mo yan, ay ano yung pinakamagandang balita na makapagpasaya sa'yo? Yes. Diba? Balik tayo sa tanong. Dito tayo ngayon. Sinusunod natin ng Panginoon. Ano ang mapapala natin? Okay. What shall we have? Sumagot sila. Kasi ang kausap niya, Israelita mga Hudyo to sila Pedro. Sinabi sa kanila Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi pagka uupo na ang anak ng tao, referring to Jesus, pag uupo na ako, sabi niya, sa luklukan na ngayon. Kayo na may magsisiupo sa 12 luklukuhan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. So ito yung sa last part ng mundo. Ano po? Ngayon, sabi niya, at ang bawat mag-iwan, ito para sa atin to, at ang bawat mag-iwan ng mga bahay, iniwan lang hindi pinabayaan iba yung pinabayaan Iniwan lang, ibig sabihin, babalikan mo rin. Tama kayo dyan? Iniwan mo ba yung bahay mo ngayon? Pero Babalikan mo. Yes. Iniwan mo kasi hindi mo kayang dalhin. So meaning to say, babalik ka rin doon. Amen? Ito na. For the sake of the ministry, for the sake of the mission, sabi niya, walang taong nag-iwan ng kanyang bahay, ng kapatid na lalaki, kapatid na babae, ama o ina o mga anak, mga lupa, dahil sa aking pangalan, dahil kay Lord, ay tatanggap ng tigisang daan at magsisipagmana kaligtasan ng walang hanggan. So, meaning to say, pag iniwan mo yung nanay mo, tatay mo, papalitan yan ng ibang nanay, ibang tatay. Ulitin ko, nakinig mo buti. Walang taong nag-iwan ng bahay, kapatid na lalaki, kapatid na babae, ama, ina, mga anak, mga lupa, dahil sa pangalan ni Jesus, na hindi tatanggap. Ibig sabihin, may kapalit. Pero bakit hindi binanggit? Pansinin nyo, mag-iwan ng bahay, lupa, kapatid, ama, ina, anak, hindi binanggit yung asawa. Kasi papalitan Napansin niyo, ganun ka-excite ganun ka-excite pag-aralan ang may thrill pag-aralan ng Bible. Well, hindi binanggit yung asawa na pag iniwan mo, papalitan ng 5. Si Job nga sabi doon, kinuha lahat, pinatay lahat ni Satanas yung mga anak niya, ang gaganda ng mga anak ni Job, pinatay lahat, yung kanyang kaari-arian, kinuha lahat, sinamsam ng mga bandito, sinunog yung bahay, and then iniwan yung kanyang asawa. Pinatay lahat. Hindi ba believer po yung mga anak ni Oh? Hindi po believer? Yung mga anak niya, bakit? Sa panahon po kasi nila ganito, I believe believer po kasi si Hope ay believer. Another po yan, pag-aralan natin mas meron sa sagabi. Kasi yung ginagamit ng iba na hindi raw mananampalataya. Ay kung sabihin ko yung asawa ni Job mismo, persecutor. Kasi yun ang nag-usik kay Job pero bakit hindi ginawa? Na? So, need to say kasi may purpose ang Diyos doon. May purpose. Ngayon, paano binalik ng Diyos? Mas masagana. Ngayon, yung kasing bahagi ko ng kanya, medyo controversial po yun Kaya aaralin natin siya ng mas maganda. Sa malalim na kasi. Para hindi tayo mamali kasi ang Diyos ay hindi pumapatay.
Actually, si Satanas yung pamatay. Yan ang sinasabi ng iba ay parang inutusan daw ng Diyos. Hindi gano'n. Yun yung sinasabi kong pag binasa natin siya, interpret natin siya, dapat tama yung interpretation. Ano yun? Aso ni Lord si Satanas para, kagatin mo yun. Hindi siya gano'n. Amen? Kaya, si Job niya, di ba? Pinalitan. Pinalit, triple. Hindi lang doble, triple yung kaya. Ang pinapakita ko rito ng Panginoon, laging tatandaan, sa pagsunod sa Diyos, laging arasunod yung buhay na walang hanggan. Yun. Pinakamahalaga sa lahat, ang kaligtasan natin. Kasi lahat ng binanggit ditong ipapalit, iiwanan din natin eh. Bigyan ka ng magandang bahay, iiwanan mo rin yan. Kaiksi ng buhay, kagaya ng sinabi ni CJ, sinong mag-aakala na yung mga taong yun, ilan yun? Ilan? Marami. 4 yung nakita ko Apat pastor. na naka... Tricycle tapos motor kasi yung nagpunta. Ang lugar yun? Sa may Agoo. Alaw naman. Makita nyo, alam ba nun na mamamatay sila? Hindi, baka masaya pa nga yun, nagkukwentuhan. Ibig sabihin, ang buhay natin maiksi. Kagabi may kausap ako kasi mga kasamaan ko dati. Sinachat. Sabi ko, attend ka na nga ako. Attend ka na nga ako. Pwede siya naghanap niya. Isang leader ko dati yun sa church. Nung nag-asawa siya, napalayo sa church. Tapos yumaman na, gumanda na yung buhay. Nabiyuda siya, namatay na lang. Attend ka na sa church. Kasi maiksi lang ang buhay. Yung dati nating ginagawa noon, kasi kasama ko po yung ganito, naglalakad lang kami kahit sa buhay. Pag nasama si Pastor Dodon, kasi bumulong kaya kay Brother Jun. So, kung hindi siya nagbago ng plano, ano po, sasama yan sa amin doon mamaya. Dadalhin ko sa bundok. Kung saan kami noon nagmi-mission. Kaya lang maganda na yung daan eh, simentado. Nung araw kasi nung mga boulders, batok. Nilalakad lang. Pag nadaanan ka ng truck, naglalakad ko. Pag nadaanan ka ng truck, pagdating mo doon sa baryo namin, Amerikano ka na. Yung kulay ko na to, pagdating namin sa amin, puti na. Ganun. Actually, doon tayo binibigyan ng isang 1,000 square meter ng lote ni Kuya Roy. Ano pastor, bigay ko na yan sa church. Tayuan natin ang church, sigapangan niya eh. Kaya sabi niya, sa bundok na. Gawin natin bakasyonan mo lang. Gawin natin ng kubo doon, swimming pool. Yung tubig kasi. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, kagaya na, ang bata ng asawa niya namatay. Namamatay lang kulas. Yun. Ito lang, kung di February, March. Balik ka na. Kasi sa cellphone na lang daw siya sumasamba. Kailangan natin lumabas. Okay yan, nakakarinig ka dyan. Pero kailangan natin makikisama sa ibang kagaya po nito. Halimbawa si Ate Alice. Ako, titiyakin ko po sa inyo, mas iba ang feeling kesa yung nasa loob lang kayo ng bahay niyo. Tama? Yung kesa yung sa ganito. Kaya kasama tayo, iba yung feeling. So yun po yung ng Lord. Kaya tayo naman, kahit saan niya tayo dalhin, kung sa loob ng sambahan o sa ganito lang, basta ang Diyos ay nandun, pipil natin yun. Kaya ang Panginoon sabi ko ng Bible, once na binigyan mo siya ng atensyon, actually tinatawag niya tayo eh. Tayo yung tinatawag niya. Kasi tayo yung nawawala. Pag pinagbigyan natin yung boses ng Panginoon at nag-response tayo sa kanyang call, may gagawin ng Diyos sa atin. Tandaan niyo po yan, Ate Alice. Kalagagay niyo.
Isang araw, hindi ka na aakayin. Kung inaakay ko ngayon, isang araw, hindi na kayo aakay. Sana. Medyo nakamdam ko, medyo malakas kasi dahil sa pagka-accident yung mga mata. Amen. So, next syllable. Gusto ko pa, umabot ako 100. Ay, tanong mga, Sige po. di ba una nating mamalit si Kapagad?